So, pare, ano Hmm. nangyari? Ayun, nag-away ulit kami. Pang-ilang away na namin. Ewan ko po, sinasabi naman nila normal naman yung mga away sa relationships, 'di ba? Ayun. Sa'min, ewan ko kung bakit napapadalas. Pero ayun, this time parang malala na compared sa ayoko sabihin na parang malala na kasi parang ano, ewan ko, parang ayoko sabihin na, pero parang gano'n na rin. Pero ayun, nag-away kami dahil sa misunderstanding, which is yung common namin pinag-aawayan, misunderstanding na talaga hindi namin nadadala minsan sa usapan, eh, ayun. So, ayun parang naging solusyon namin this time is ano, parang take a break muna kami for like a week or 2 weeks, gano'n. Ayun. Um, so far, ewan ko, parang nahihirapan na ako kasi 'di ba nasanay ako kasama siya palagi. Ta's parang ngayon lalo na sa school kasi kasama ko siya palagi sa school, ayun, parang feeling ko nag-iisa na ako. Parang may kulang sa'kin. Eh, andiyan naman siya, kasama ko siya kasi same friend group kami and everything. Andiyan siya, nakikita ko. Pero 'pag nakita ko siyang ano, parang malayo sa'kin, hindi ako sanay, parang ang sakit sa pakiramdam din. Paano nagkagano'n? Ayun. Nag-pile up yung mga issues kasi yun nga nag-ano, away-away kami, away-bati, parang gano'n naging cycle kami, gano'n. Actually nabi-bring up niya yun, may cycles kami tuwing every month, gano'n. Every month may away kami, wow, new record. Eh, ewan ano, parang naging toxic na, 'di ba? Oo, parang toxic na nga, eh, para sa akin, ang nangyayari parang sa climate, pare, may cycle na talaga na. Oo, So, kung sabihin nun, kung may sabihin nating recurring pattern, edi may mali. oo, may mali. Siguro ewan ko, siguro ito yung purpose niya kung bakit nagpa 1 week, 2 week siya na break. Kasi ako parang same lang din yung iniisip ko na parang tama lang na mag-break muna kami. Pero ayun, nagsimula 'to dahil sa ano, yung recent na away namin dahil well, for context is recently may ano, photoshoot kami, then nag-model siya. And then, na-bring up yung fact na parang bakit nung na-post na yung mga pictures niya, bakit di ako makapagbigay ng compliment kaysa sa mga friends niya na babae na parang, "Wow, wifey, ganda-ganda mo." Yung all caps na gano'n. Parang ewan ko, naasar din ako nun, eh, yung time na yun kasi parang pinapamukha sa'kin parang may kulang ako, eh. Kasi yung time na yun, gusto ko rin naman sabihin na maganda siya, pero di ko lang masabi kasi feeling ko in chat, pero hindi ko lang kasi masabi in chat kasi feeling ko hindi siya genuine. Parang sabihin all caps, "Wow, ganda mo babe." Ganun, ganun. Parang ayun, dun na nag-snowball into like may na-realize siya over the fact na ayun, Well, kung gano'n na nga, anong rason? at this point, ewan ko, nagugulo na ako, eh. Pero siguro nasabi naman niya na baka nagiging sensitive siya sa ano, sa maybe hormones niya, pero 'wag na natin i-ano yun, parang irason kasi parang ang daya naman, eh, kasi porket babae emotional na. Oo. Kasi parang ewan ko, yun nga baka lang dahil nag-pile up na yung mga issues namin, unresolved issues.
Kasi, pag nag-aaway kami, tas may pagbati na kami, ganun. Parang napag-uusapan na namin surface level shit. Pero kasi napag-uusapan din namin yung particular issue na yun. Then, pag napag-usapan yung issue na yun, parang after nun, makalimutan na. Ganun. Up until the next problem na parang same issue lang from before. Na parang hindi pa pala na-resolve yung issue before na akala namin okay na. So, baka yun din yung rason. Pile up lang talaga. Baka naman mamaya kailangan yung either mag-dive deeper or kung open kayo pareho, pwede sigurong mag-seek kayo ng counsel. Kahit hindi sa from sa professional, siguro someone na close nyo pareho. Parang pwedeng common friend ninyo pareho or pwede ring joint counseling na may ka-close siya, ganun. Tapos siguro roll from there. Kasi sa nakikita ako sa ngayon mukhang communication pa rin eh. Kasi hindi naman porket palagi kayo magkasama, nagko-communicate kayo eh. And yung communication din naman, hindi siya limited sa sa verbal lang. Napakarami mo rin kasi ma-realize sa non-verbal communication. Parang paminsan, halimbawa, kausap mo siya, pero hindi siya nakaharap sa'yo. Parang minsan, depende sa context nung sinabi mo and sa pag-receive niya nung sinabi mo na yun is marami na rin pwedeng masabi tungkol dun eh. Minsan din, pag halimbawa, may sinasabi ka sa kanya, tapos siyempre kausap mo siya, tapos kung hindi siya attentive sa'yo, mapapansin mo rin naman kung yung shoulders niya nakaharap towards you eh. May ganun eh. Pwedeng it's either disinterested siya or distracted. Pero ayun, malagay ko may mga issues talaga kayo na kailangang i-address. So, in a sense, yung pinagdadaanan ninyo ngayon, parang quote-unquote reset, no? Parang reset na nga. Actually, yung sinabi mo kanina, yung may nasabi ka kanina about dun sa perceive ng communication ba yun? Oo. Yung kung paano mo siya paano ninyo natatanggap yung sinabi ng isa or sa isa't isa. Ayun. Kasi, yun na parang na-bring up na rin namin yung dati. Na parang, pag may na-offend na isa, tatanungin namin yung isa, ano yung naging perception mo sa ulo mo? O kung ano na-receive mo sa utak mo. Parang ano yung, perception mo. Ano yung perception mo dun sa sinabi ko? Kasi, dun din, nagkaroon din na misunderstanding dun. Kasi, kung halimbawa, may sinasabi akong joke, kasi palagi nadadali sa mga jokes. Kasi akala ko okay lang, yung pala hindi. So, ayun. Natatanong ko siya, anong dating sa utak mo, gano'n. Tapos doon na ako nagkaroon ng understanding, ito way pala ng pag-iisip niya. Okay, so next time, hindi ko na gagawin yung joke. Parang gano'n. Kaso kasi minsan, rin eh. Pwede rin na pagka kasi nagsabi ka ng anything, lalo na pagka-joke, depende sa kung ano yung lagay niya eh. Parang, well, almost anything naman ang sabihin mo, sa totoo lang. Yung sa pag-receive ng ibang tao, lalo sa partner mo, napaka-circumstantial yun eh. Ayun doon ako na Kasi parang, ewan ko pa, parang different na pagtrato kumpara sa mga kaibigan. Di ba? Kasi kung kung nag-joke ako sa mga kaibigan, parang na-receive lang nila, funny joke. Pero pagka-jowa, parang may term kami dyan palagi ginagamit, yung
stepping on ice ba yun? Ay, walking on eggshells. Yun yung term. Or parang walking on thin ice. Yung ganon. Ayun. Palagi kami nadadali sa... Well, ako nadadali sa ganon. Let's say, better half or other half, syempre, yung partner mo. Tapos nag-uusap kayo, talagang nilalabas mo yung vulnerable side mo eh. Tsaka usually, walls down ka eh. So, in a sense, well, tama ka rin naman sa sabi mo na may times talaga na sensitive siya. Alam mo yung 500 Days of Summer? Yung expectation versus reality. May ganong thing eh. Especially sa relationships. Hindi naman yung sobrang exaggerated like yung sa film. Pero may lesson kasi na galing dun eh. Well, since andito na rin naman tayo, ano nararamdaman mo ngayon? Ewan ko. Pero, hindi ko pa alam sa ngayon kung ano nararamdaman ko. Kasi parang, ewan ko, general, feeling ko parang nalulungkot ako. Kasi nga, di ba, di ko na siya nakakasama. So, parang, nawala yung, parang di ako kumpleto, ganun. Yung pakiramdam ko, grabe bigat. Pero, parang feeling ko di ako kumpleto. Hindi kumpleto gabi ko na hindi siya ka-chat. Hindi kumpleto yung araw ko, hindi ko siya nakikita. Parang cheesy, pero kasi ganun yung nararamdaman ko eh. Namimiss ko na siya. Di ako magawa ng trabaho na maayos eh. Kasi palagi ko siya naiisip. Tapos nung isang araw, nung nakita na kami after nung away, everything. After masettle niya yung 1 week, 2 weeks na break na yun. After nung sa school, unang ko siyang nakita, parang hirap niya tingnan. Parang hindi ko siya magtingnan diretso sa mata, ganun. Tapos nagtago na lang ako sa cellphone ko. Hindi ko siya pinansin. Pero feeling ko na-irrita din siya sa akin kasi hindi ko siya pinansin. Kasi parang, feeling, tapos naging cold siya sa akin buong araw. Feeling ko nagkamali ako dun. Di ba? So, parang ang nangyari is, first try ka pare na nagtago ka sa phone mo, so hindi mo siya pinansin, napansin niya yun, parang nangyari, gantihan kayo. Oo. Yun lang. Hindi ko naman kasi, well, hindi ko intention mag-ganon. Kasi ang naging agreement namin is walang pansinan eh. So sinusunod ko lang naman yung wishes niya. Then sabi naman niya, act like we're fine in school, but if you're not around, if you're not in school or anywhere in public, I'd like time off of us muna. Ganun. Yun yung wish niya. So, tinutupad ko lang naman. So, parang nangyari is parang awkward siya pero hindi. Pero kasi at the same time, kaya siguro hindi mo siya matignan ng diretso dahil I guess in a sense, nare-respeto mo yung sinet ninyo pareho, yung napag-agreehan niyo pareho na boundaries, no? Doon sa quote-unquote break or pause, I guess. Tapos, ewan ko lang, parang weird na ng week na to. Kasi, sa school parang okay kami, pero pag dating sa bahay, parang wala. Tapos, ang awkward nga minsan eh. Kasi diba same friend group. Tapos kasama ko sila, friends namin. Tapos parang kailangan namin mag-act na okay lang kami. Tapos, nung time na parang nagkahiwa-hiwalay yung grupo, tapos kaming 4 ng magkagrupo, pumunta kami kantin. Tapos ako, feeling ko parang na-awkward ako. Kasi ayaw niya na ako tabihan.
which is the usual thing. Tinatabihan niya ako pagka kakain kami. Yan ba yung after nung yung naging cold siya sa'yo na hindi mo After na naging call siya. So, for better context, same day yan. Same day to. Ah. Naging ganito for the past 3 days na. And nung nangyari yung past 3 days, parang tinatry ko naman everything to be like a good boyfriend pa rin. Pero parang someone has to give in eventually. Give in or cave in, I guess. Pero yung sinasabi mo, naintindihan ko yun Parang may void, no? May void na alam mo kung paano siya ma-fulfill at kung sino yung mag-fulfill. Pero may rule na naset So, hirap nga yan. Naisip ko paano tatagal niya ito ng 2 weeks, tangina. Oo. Kung 3 days pa lang? 3 days pa lang. Tapos nung pauwi kami, parang bilis niya mag-switch ng personality. Mask on, mask off, ha? Galing. Parang, nung kasama pa namin mga kaklase namin, nung babay-babay and everything, happy siya, nakangiti. Well, ayaw ko ipamukha na parang siya, masamang ugali. Pero, kasi may problem between us, and parang, ito yung naper-perceive ko, na body language niya sa akin, or yung language niya para sa akin. So, ayaw ko ipamukha siyang masamang tao or anything. Reasonable naman kung bakit siya ganyan. Kasi, yun nga, emotions, nag-aaway kami, hindi kami okay. Any issues and everything. Kaya, understandable siya na ganyan siya umarte sa akin. So, okay lang yun para sa akin. I don't mind, okay lang yun. Pero yung, nakakaano lang yung pag-switch niya ng emotions or na attitude. Pag nasa friends, happy, ngiti-ngiti. Pero nung kaming dalawa na lang, kasi kaming dalawa lang yung nasa ruta na yun, dun lang pauwi. Ayun, bigla siya tumahimik. Ayaw tingnan. Pag nasa small talk ako, parang ang cold ng reply niya. The body language says it all. Naka-arms crossed. Ayaw tumingin sa akin. She doesn't like you. Pero yun, tulad ng sinabi mo, especially na okay lang siya na ganun yung nangyayari. Basta towards you, and sinabi mo rin naman na hindi naman siya masamang tao. Pero here's the kicker, pare. Do you think you deserve it? I think. Dami ko ng pagkakamali sa kanya. Tinatama ko naman, pero parang, ewan ko, palagi na nagkakamali. Ako ba, parang wala akong tamang nagagawa, pero ewan ko. Feeling ko deserve ko naman. Even though dapat hindi ko aminin, pero parang deserve ko din naman yung ganitong trato sa akin. Ako yung nagkakamali. Ako yung the one who fucks it up every fucking time. Ewan ko kung there's a fucking way out para sa akin. Kasi parang ako yung nagkakamali palagi. So parang this past few days naisip ko nga whether or not dapat ba ako sa kanya. Kung napaisip ako kung ano ba naging ambag ko sa kanya. Kasi ang tagal na namin magta 2 years na kami. So ano ba naging ambag ko sa buhay niya? Bukod sa naging pahirap lang. Well, malungkot ako ngayon kaya yun yung naisip ko. Pero may naambag ba akong maganda? Or parang napaisip rin ako na para mas okay ba na wala na lang ako?
Mas okay ba na siya na lang mag-isa? Feeling ko ganun na lang, masaya na lang siya nawala ako, eh. Parang naisip ko, what if nag-break up na kami? For real, Oo. this time. Well, it can go both ways. Pwedeng healthy yun sa isa't isa, pero pwede rin hindi. Or baka naman mamaya, ano yun eh, a decision in haste. Yun, sabi rin nila, yun yung pangit na time na mag-decide ka eh. Yung pagka hindi clear yung pag-iisip mo or may baggage kang dala-dala. Eh, sa tingin mo, paano ba maayos yan? Ewan ko. Parang wala akong sagot palagi. Paano nga ba maayos to? Nag-sorry ako, pero parang wala. Tinatry ko na magbago, pero parang wala. Ewan ko ba kung mag-usap? Ewan ko, usap? Dadaan na lang sa usap kung ano mangyari. Pero ang alam ko lang kasi ayoko makipag-break up. Kasi mahal ko siya. Siya na nagpapasaya sa akin eh. Ewan ko, napaka-cliche ng bagay na yun, pero partner mo eh. Para nahanap ko na yung partner ko sa buhay. Ibitawan ko pa ba yun? Siyempre, hindi. Hindi, di ba? Di ba pinaglalaban pag mahal mo? Oo. Gagawin mo lahat. Ginagawa ko naman lahat. Well, ginagawa mo lahat, pero may hindi ka pa nagagawa eh. Which is yun pa hindi ko pa alam. Try mo kaya call a friend. Kung papayag siya. Yung sa counseling, siguro, malay mo, makatulong. Kasi, kung hindi nyo mahanap yung sagot, at sinusubukan nyong hanapin yung tamang sagot sa isa't isa, hindi kaya maganda na may, sabihin natin, may mag-guide sa inyo para hindi nyo man mahanap, at least lalapit kayo sa tamang sagot o kung ano yung pwedeng ikaayos ng relasyon nyo. Sa ganyan kasi, tulad nung nasabi mo kanina, walking in thin ice ka. Parang, alam mong may kailangan kang gawin, pero at the same time, alam mong hindi ka pwede magkamali. Kaso, according sa track record mo, parang kada may gagawin ka, nagiging mali. So, ano yun? Walk forward 1 step, walk backwards 2 steps. Negative ka na. Oo. So, let's say na, sige, pumayag siya na sa counseling, di ba? Tapos, medyo lumalapit ka na sa katotohanan. Pati siya, and para sa relationship nyo. Ano ang mga susunod na pwede mangyari? Hindi ko rin sure. Kasi parang, ang one ko na lang is, yung bumalik kami sa dati. Pero parang selfish naman nung, ewan ko ba kung selfish yun. Pero parang, bumalik kami sa time na masaya kami. Well, sa pagmamahal kasi parang yung line na sa pagiging selfish,
Nag-ebb and flow yun eh. Parang, oh sige, selfish ka, pero hindi lang naman para sa'yo. Para sa relationship nyo. Kasi, well, love is a two-way street eh. And at this point, hindi naman na yan one-sided love lang eh. Sabi mo 2 years na kayo. So, at least panahon ngayon, matagal-tagal na yun. Andyan na eh. What I mean by andyan na is, malapit nyo na makrack yung code eh. Parang ano ba to? Ano ba yung saying na yun? Kaso kabaliktaran lang. The storm before the calm. Parang, well, as fun as it may sound, parang ganun eh. According sa nakikwento mo. Ewan ko, pero feeling ko kasi hindi ko nakikwento lahat eh. Feeling ko meron din siyang other side na hindi pa niya din nakikwento. Hindi pa niya nasasabi sa akin or anything. Pero, ayun. Ewan ko. Hindi ko lang sure kung aabot kami sa counseling. Siguro, talk with a friend, ganun. Yun na yung foreseeable way na makita ko. Pero, counseling, parang malabo pa yun sa amin. Baka sabihin lang kasi ng iba, kasal na kayo. Well, wala naman dapat di naman pinapakinggan ng iba, pero parang may connotation din kasi. May mga stereotypes eh, tsaka alam mo naman, maraming mga pakialamero. Umaasa pa rin ako na okay lang lahat after neto. Kasi ayaw ko naman siya mawala sa akin. Buti nga, naikikwento mo eh. Minsan kasi, lalo sa mga lalaki hindi ka naman nila lahat. Pero, marami kasi na, syempre, sabi nila, pagka lalaki, kung ano yung dalahin mo, kim-kimin mo. Kasi, sabi nila, pag nilalabas mo yung nararamdaman mo o kinukwento mo sa iba, kahit sabihin natin sa matalik mong kaibigan, sa tingin ng iba, nakakabawas yun ng pagkalalaki. Hindi naman di ba? Hindi naman. Para sa akin, nakakagaan naman eh. Palagay mo. Yung nagsusulat nga ako nito eh. Sinulat ko lahat na nararamdaman ko dito. Kasi yun nga. Kasi lalaki, dapat kinikim-kim lahat ng emosyon. Ayun. So, dinadaan ko na dito kasi sabi ko naman na parang ayaw kong makipag-usap sa iba. Oo. Kasi parang ayaw kong ilabas yung burden ko sa iba. Ayaw ko na maging pabigat sa iba kaya kinikim-kim ko na lang. Kaya, ayun. Diba? Alam ko naman na parang toxic shit yun eh. Unhealthy shit yun para sa akin. Kasi parang taking time, Bob. So, eventually, sasabog din ako. Tulad nung nangyari sa inyo. Oo. Nag-pile up, tas one day, Yun. parang takor eh.
Actually, nangyari na to before eh. Hindi yung 1 week nag-break kami or anything. Nagkaroon din kami malalang away. Dahil naman sa ko. Sa emotional outbursts. Na di ko pala alam na meron pala akong ganun. Hindi naman pwedeng day one, alam mo na lahat ng mga bagay tungkol sa sarili mo.